Magandang gabi mga mahal kong kaibigan. Kaya, nagiging komportable na ba tayo sa harap ng ating mga YouTube screen? Naiintindihan ninyo na kung ano ang naghihintay sa inyo, di ba? Kaya, ang video na ito ay particular na para sa mga taong nakalimutan kung bakit sila pumunta. Nakalimutan kung na-off ba nila ang plansa o hindi, naisara ba ang pinto o hindi, bumati sa isang tao, may nakilalang tao, nakalimutan kung ano ang pangalan nila. Ngayon para sa inyo ang video na ito mga mahal kong kaibigan. Maghanap na ng komportableng posisyon. I-enjoy kung ano man ang kinakain ninyo. Ang iyong carotid artery ay palaging nasa panganib. Kapag naiwala na ng mga short neck flexor ang kanilang elasticity, narito, bumubuo sila ng network na ganito. Katulad ng isang mafia network ng mga short neck flexor. At ang carotid artery, sa isang paraan kailangan nitong lumusot sa lahat ng mga komplikadong pagkakabuhol-buhol ng short, back o leeg. Kailangang makalusot ang iyong utak. Ang iyong carotid artery ay kailangang malampasan ng maraming hadlang upang sa wakas ay makarating sa iyong utak at mapakain ito. Dapat may nutrisyon. Kumakain ka. Dapat kumakain din ng iyong utak, kumukuha ng nutrisyon, oxygen, protina at taba, carbohydrates. Gusto niya rin ang lahat ng ito. At dapat malagpasan ng carotid artery ang lahat ng hadlang na ito. Dapat makarating ito doon at gampanan ang kanyang tungkulin. Magbigay ng dugo, kunin, ngunit hindi ito ang nag-aalis. Ang dugo ay bumabalik na sa mga ugat. At kapag ang mga kalamnan na ito ay umikli o naiwala ang elasticity, ang lahat ay magugulo. Ang pagtatrabaho ng utak, ang pagbuo ng mga neural connections. Dati akala nila ay mayroong dalawang neurons sa loob. Halimbawa, may dalawang neurons, neuron A at neuron B. At halimbawa, kailangan nating matutuhan ang isang bagay. Halimbawa, inaaral natin ang wikang Hungarian. At halimbawa, naaral na natin ang hanggang sa ika-17 letra ng alpabeto. At may inaaral tayong bagong bagay at dapat magkaroon ng matatag na koneksyon sa pagitan ng mga neuron na ito. Ang bawat neuron ay may dalawang protrusion. Kunin natin ang isang neuron, meron itong dalawang protrusion. Axon at dendrite. Sa isang sanga, ang impormasyon ay dumadating sa anyo ng isang electrical impulse sa cell. At sa kabilang sanga, ito ay lumalabas mula rito. Ito sana ito napupunta. Halimbawa, ito ay nakalabas, nagnanais na makipag-ugnayan sa ibang neuron. At mayroon din itong parehong protrusyon. Noon, akala nila na ang mga neurons ay konektado na sa network na ito. At ang memorya ay simpleng pagkabuo ng koneksyon sa anyo ng isang nerve impulse. Lahat ay konektado, ngunit walang impulse na dumadaan doon. At upang matutuhan natin ang isang bagong bagay, kailangan nating matuto. Ito ay hindi lamang tungkol sa memorya, halimbawa, sa mga letra ng alpabeto, sa mga pangalan. Ngunit pari na ang galaw, ang koordinasyon ng mga galaw ay nauugnay din sa memorya. Ang pag-aral ng pagbibisikleta, nagbubuo rin ito ng mga bagong koneksyon sa pagitan ng mga neuron. Ito ay isang lumang teorya. Bagong teorya. Salamat sa ating mga lokal na siyentipiko na nag-imbento ng electron microscope, nakita natin ito ng live kung paano ang dalawang neurons na ito ay nandito. Walang may kailangan nito. Oo, mayroon silang sariling mga sanga. Ang mga ito ay umiikot doon sa isang uri ng glioplasm, cytoplasm. Hindi sila gumagawa ng anuman. At dito, halimbawa, dumating ang ideya na matutuhan ang pagjagal ng mga mandarin, halimbawa, oo. Turi ang nangyayari sa pagbuo ng tiyak na mga neural na koneksyon. At ito ang dalawang neurons, isipin mo, sila ay nagsisimulang kumilos. Sila ay nagsisimulang gumapang patungo sa isa't isa. Ito ang direksyon ng pagpunta sa isa't isa. Paano mo ito iniisip sa isang organismo? Ang mga selula ng dugo ay gumagalaw, ang mga neurons ay gumagalaw din. Ang unang sangyo ng panito ay umaakyat, gumagapang sila sa isa't isa, isa, hop, nagkakabit sila at nagkakabit dito. Ibig sabihin, sila ay direktang naguugnay sa isa't isa. Isipin mo, ibig sabihin, ang ating memorya ay ang matatag na pagkabuo ng mga koneksyon na ito. Ibig sabihin, ang mga walang silbing neurons mo ay naggagala. Naglalakad sila kung saan-saan, tulad ng mga lalaking hindi mapakali. Mga lasinggero, walang nangangailangan sa kanya. At saka may isang babae na nakahanap sa kanya. Isang babae na umayos sa kanya. Naging normal na siya. Ganito sila naging isa. Binago niya ang kaniyang pagkatao. At sa pangkalahatan, nabuo na ang koneksyon.
Mahirap na itong sirain. Kung merong ilang mga pag-uulit, kung hindi nabuo ang mga nerve connection na ito sa loob ng mahabang panahon sa isang tao, napakahirap para sa kanya na bumuo ng bago nito. Kaya mahirap mag-aral pagkatapos mong makapagtapos ng pag-aaral dahil matagal ka nang walang natututuhang bago. Kaya sila ay hindi gaanong aktibo. Ayaw nang kumilos ng iyong mga neuron, gusto lang nila mag-relax, magpahinga. Ang mga sprout na ito ay nagpapahayag. At kung palaging sila ay nagtatrabaho, palaging silang gumagalaw, nakikipag-ugnayan sa isa't isa. Tulad nito, minsan ang wikang Chino, minsan ang wikang Tajik, wika, minsan ang wikang Uzbek, anumang wika sa buong araw. Wika ng programming, matutuhan ang lahat. Kaya, mga kaibigan, kailangan ang mga kondisyon para rito upang ang neuron ay gumalaw, upang hindi ito maging tamad at hindi gumagalaw. Kailangan itong pakainin. Kailangan itong alagaan o ilagay, kailangan itong pangalagaan. Para dito, sa kahit na anong paraan, ayusin ang network na ito ng mga short circuit na sumasagabal sa kanilang ganap na pagtatrabaho. Ano mga kaibigan, gusto nyo na bang mabuhay ang inyong mga neuron? Sa tingin ko ay oo, di ba? Isang espesyal na ehersisyo para sa inyo at sa inyong mga neuron. At hindi lang basta ehersisyo. Ngayon, gagawa tayo ng isang high-tech na massager gamit ang ating sariling mga kamay na makakatulong sa lahat ng mga problemang ito. At hindi na magiging malabo ang inyong paningin na parang tumitingin sa pamamagitan ng isang bote ng beer. Maging ang iyong paningin ay lilinaw. Mas huhusay ang iyong paningin. Dahil ang mga kalamnan na ito ay konektado rin sa mga kalamnan ng iyong mga mata. Ilagay mo ang iyong mga kamay sa iyong trapezius muscles at igakaw ang iyong mga mata sa pakaliwa at pakanan. At iramdamin ang paggalaw na ganito na mayroong paggalaw doon. Huwag kang matakot, ito ang mga kalamnan na kasamanag na i-strain ng reflexive ang mga kalamnan ng mata. Gaano kahalaga ang mga ito? Ano, hindi mo na matiis? Sige, tara na! Ano mga kaibigan, dumating na ang oras para palayain natin ang ating multi-layer vertebral artery mula sa tinatawag na muscle spasm. Para rito, gagamitin natin ang espesyal na ginawang massager na may scientific research combination ng pag-aaral ng blood supply sa utak at vertebral arteries. Ang massager na ito ay maaari mong gamitin mula sa mga materyales na madaling makuha. Para dito, kailangan mo ng isang medyas anumang kulay. Ang itim ay kasing epektibo ng puti, halimbawa, gayon din ang pula, ang kulay ay walang kahalagahan. 2 bola, maaari mong gamitin ang mga tennis balls. Maaari mong gamitin ang anumang ibang mga bola, ngunit dapat ay matigas ang mga ito at ang laki ay dapat hindi mas maliit kaysa sa tennis ball at hindi mas malaki kaysa sa tennis ball. Ayos lang kung medyo mas malaki pero hindi pwede ang mas maliit. Hawakan mo ang dulo ng medyas. Mayroong isang espesyal na butas sa medyas. Ginawang espesyal upang mailagay mo ang mga bola doon. Maaaring hawakan mo ito ng ganito o ang iyong kasama ay maglalagay ng mga bolang ito sa medyas. O maaari mong gamitin ang teknik na capstan. Ilagay natin sa loob ang unang bola at ang pangalawa. Nasa loob ang maliliit na bola. Ilalagay natin sila sa posisyon ng maayos para sila'y maglapit at maging malapit sa isa't isa hanggat maaari. At simulan ang paikot na kilos. And makikita mo, ganito ang pagkilos ng mga daliri mula sa siko. Ito ang kilos. Sisimulan natin ang paikot na kilos upang maipit sila dito para hindi sila makatakas. Iikot natin ito sa ganitong paraan. At sa pangalawang hakbang, ibuhol ito. Kahit anong buhol, kahit na hindi para sa pangingisda o pangdagat na buhol. Tulad lang ng ginagawa natin noong bata tayo, ibinubuhol natin ang ating mga sintas. Ganon din ang ginawa ko dito at makikita ninyo ang resulta. Ganito ang itsura nito. Ngayon, ang mga bola na ito, tulad ng napansin ninyo, ay nasa loob ng isang koton na panyo. Sa kasong ito, ginagamit namin ang pangalawang panyo. Iniingatan namin ito para sa mga pagkakataon na kailanganin namin ito. Kailangan namin ang pangalawang panyo sa mga gawaing bahay. Kaya, ano ang kailangan nating gawin? So ilalagay natin ito sa ilalim ng occipital
hihiga sa ibabaw ng bolang ito at magpapahina. At sa puntong ito, ang aming mga short neck flexors ay magiging relaxed. At sa wakas, ang ating vertebrae ay magiging malaya. Kaya, ipapakita ko. Tignan ninyo. Kukuha kami at ilalagay o ang pangalawang option, agad na ilalagay namin ang aming binti sa ganitong paraan. Dito, dito. Sa kasong ito, makikita mo silang lumalayo sa akin. Dito, dito sa bahaging ito ng leeg, dito. Dito sa bahaging ito ng leeg, sila'y lumilipat sa gitna ng leeg. Hindi natin kailangan ang ganitong massager upang ayusin itong depekto. Espesyal na ginawa para sa pag-relax ng vertebral. Hindi ito komplikado pero okay lang. Ilalagay natin ito sa ganitong paraan. Ilagay ng ganito at sa ganitong paraan, ang ating mga bola ay hindi aalis. At ang ibabaw, tulad ng itataas, ang pangalawang pagtatangka, iyan ang lahat, tumakbo, ibang bagay, at sa ganitong paraan, magsisimula tayong humiga. Hihiga lamang tayo at sa puntong ito, ang ating mga occipital muscle ay sa wakas ay magiging relaxed. Ang vertebral artery ay magiging malaya at ang dugo ay magsisimulang dumaloy sa mga bahagi ng utak na hindi kailanman nabigyan ng sapat na dugo. Sa tuloy-tuloy na daloy ng dugo, nagdadala ito ng oxygen at ang ating utak ay nagiging buhay. Humuhusay ang inflow ng dugo, humuhusay ang outflow ng dugo, at nagdudulot ito ng iba't ibang magagandang ideya sa ating isipan. Simulan mo muna sa loob ng 1 o 2 minuto, tapos kailangan mong itaas ito hanggang 5. Ayan, ito ang massager na ginawa natin ngayon gamit ang ating mga kamay. Na ngayon, maaari mo na itong ilagay sa shelf. Tingnan mo, gaano ito kaelegante. Sarili nating ginawa, gawa sa mahusay na materyales. Gamitin ito ng hindi nahihiya. Mag-like, mag-iwan ng mga komento. Isa pa mga kaibigan, ito ay nakakaapekto hindi lamang sa daloy ng dugo sa utak, kundi pati na rin sa kalagayan ng mismong bungo. Ang kalagayan ng mga suture ng bungo. Ang dynamics ng cerebral spinal fluid. Ito ang paggalaw ng spinal brain fluid. At mga kaibigan, kung interesado kayong mapanatili ang inyong isipan na parang 17 taong gulang. Hindi tulad ng utak ng isang 17 taong gulang, pero sa madaling salita, halos sa edad na 27 taon upang, sa madaling salita, para humusay ang isip na parang may computer sa loob nito. Isulat ninyo sa mga komento kung interesado ba kayong malaman ito. Siyempre, interesante ito. Ibahagi ang mga naiisip mo sa mga komento. Kung itutuloy ba natin ang paksa na ito kasama ninyo o hindi. Gaano ninyo kagusto na mas alamin pa ang tungkol sa inyong utak at sa supply ng dugo at real dynamics. Magsulat na kayo agad para mas mabilis kong maipalabas ang mas marami pang videos. Gusto ko rin ng mas maraming likes, comment, at subscriber para masaya ako at mas lalong masaya sa paggawa ng mas marami at mas madalas na videos para sa inyo na mas interesante. Siyempre, kasing interesante nito. Sige, hanggang sa ating susunod na pagkikita. Magsanay ng sports, tulungan ng mga magulang, mag-iwan ng mga likes, maglagay ng mga komento, i-click ang notification bell para mapanood ang mga bagong video. Magkikita tayo sa YouTube.